Ito ang napansin ng lahat simula nang maugnay itong si Marcus Smart dito kay Luka Doncic sa Lakers. Mas tumaas ngayon yung defensive rates nitong si Luka. Hustle, physicality at defensive rotation. Kitang-kita na nagbibigay talaga yan ngayon ng malaking suporta sa defensive ends ng Lakers ngayong season. Maraming mga fans nung last season at mga analyst ang nagsasabing malaki ang problema ni Luka pagdating sa defensive contribution at wala nga raw yung magagawa kahit na ano pa ang laki ng ambag niyan sa opensa kung bagsak naman nga raw ang defensive skill nito. Sobrang bagal kung sa defensive effort nga lang raw yung pag-uusapan at yan mismo yung nakikita dyan. Kaya ngayon sinasabi na isa yan ngayon sa pinagpukusan nitong si Luka. Paano palalakasin ang depensa niya? Sa Yahoo Sports sinasabi ang coaching staff ng Lakers na-impress sa paggalaw ni Luka sa depensa ngayon, lalo na pagtapos ng Eurobasketball. At ayon mismo sa report, nakita nila sa video na may proper placement, communication with teammates at overall commitment na si Luka pagdating sa depensa. Kaya nakikitang nagagamit nga raw yan ngayon itong si Luka sa regular season. Ang mas mabilis na foot lift at split sa double teams na binanggit bilang isang factor kung bakit mas lalong nag-improve ang defensive skill nitong si Luka. Ayon kay JJ Redick, may mga laro na medyo mabagal nga raw talaga si Luka sa simula pagdating sa physicality at pag-engage ng depensa. Yan naman talaga yung napapansin dito kay Luka. Sa isang partikular naman na laro na nangyari kontra dito sa Spurs, nakuha ni Luka yung 5 steal at 2 blocks. Diyan mismo nakita yung pagiging active nito sa depensa kahit na may foul trouble pa. Sinabi ni Redick na sa fourth quarter ang depensa ng Lakers ang naging rason para manalo sila. Kaya importante nga raw talaga yung consistent na depensa nila at contribution sa bawat core. At malaking parte yung defensive rotation at contribution na binigay dyan ni Luka. Tapos sa laro nila na nangyari kontra dito sa Bucks ngayon, meron niyang 9 rebounds, 1 steal, 2 blocks at kita dyan yung hustle niya sa depensa. Kumuha ng one-on-one defense dito kay Giannis at sa interview sinabi ni Luka na isang araw sa malaking bagay na nagbigay sa kanila dyan etong si Smart sa depensa, lalo na yung energy at communication, leadership at pagiging defensive leader nito. Kaya nakikitang naapektuhan nga raw talaga itong si Luka dito sa pagiging defensive anchor ni Marcus Smart. Kung ang defensive players ng Lakers nagbibigay nga raw ng matinding hustle, mas mapipilitan yung mga core na magbigay din ng effort at contribution pagdating sa depensa. Si Smart nagbibigay ng defensive playmaking, hindi lang siya gumagawa ng mga steals o deflection. Siya rin yung nagke-create ng stop para sa Lakers at minsan nakakakuha ng turnover habang hindi pa nakakapag-shot yung kalaban. Sinasabing kapag kasama si Smart sa court, malaki ang pagbabago sa defensive ratings ng Lakers na nangyari. Ayon sa analysis, sa mga minutong kasama si Smart sa loob ng court, ang defensive ratings ng team pumapasok sa 104.4. Malaking improvement sa team defense yan ng Lakers. Kaya apektado nga raw talaga yung buong team na to sa nangyayari sa depensa nila. Sa kabilang dulo, may report naman ngayon na sobrang laki pala talaga ng interest ng Warriors na makakuha itong si Davis sa Dallas. Oras nga raw na magkaroon ng sell-off mode yung mga to dahil sa rebuilding plan na balak gawin ng Dallas ngayong season. May ilang mga analyst ang nagsasabi na matagal na pala talagang nasa radar ng Warriors itong si Davis since nung nasa Lakers pa yan. Yan yung isa sa mga dream trade ng Warriors na ilang season na rin nilang hindi magawa. At dahil ang Mavericks possible na magkaroon ng sell-off mode ngayong season at yung ibang mga core na yan handa nilang ilagay sa market para lang makapag-rebuild, ito yung nakikitang magbibigay ng pagkakataon para sa Warriors na makakuha si Davis. Sinabi rin sa mga report na ang Mavericks nagkaroon ng pagbabago sa general manager at yan mismo yung nakikitang dahilan kung bakit mag-iiba ng direksyon yung mga to. Lalo na pagdating sa hindi magandang simula nila ngayong season, may 3-9 record sila sa Western, kaya may mga espekulasyon na pwedeng rebuilding na talaga ang mangyari sa mga to at ilagay sa market ang mga asset at ibang core para magkaroon ng flexibility. Kung ang Mavericks magsisimula talagang mag-sell-off mode at handa nilang makipag-trade talk sa ibang mga teams ngayon, at kung handa naman ang Warriors na isacrifice yung mga asset plus tanggapin ang risk injury ni Davis,
at salary conflict, may posibilidad nga raw talaga na mangyari ang trade nitong si Davis sa Warriors. Pero base sa kasalukuyang sitwasyon at sa analysis, mataas ang posibilidad na magkaroon ng doubt ang Warriors dahil nga sa injury nitong si Davis ngayon na baka hindi makapag-perform na maayos siya ngayong season, lalo na nasa championship mode ang Warriors at yan yung availability na isa sa pinoproblema nila.